Tropical Storm Jenny nagsisimula na makapagpaulan sa ilang bahagi ng Eastern at Western Visayas at Mindanao. Pero bagyong Jenny, posible pang umabot ng typhoon category, posibleng sa Lunes ng gabi o Martes ng madaling araw. At mga uulanin sa bahagi ng Visayas at Mindanao ating tatalakayin. At sa Luzon, makakaasa pa rin ang mga ilang mga kaulapan habang lumalapit itong si Tropical Storm Jenny maging sa Central Luzon hanggang Metro Manila. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng September 30, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10:59 na ng umaga. Kaya na aking report kahapon, mapansin ninyo medyo nabawasan po ang mga pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Central at NCR at ilang bahagi ng Calabarzon. Dahil nga po medyo lumalamig na po ang temperatura sa bandang dagat Pasipiko habang lumalapit itong si bagyong Jenny o Tropical Storm Jenny dito sa silangan ng bansa. Kaya medyo bumaba ang temperatura, medyo nagkaroon ng displacement ang sentro ng pagitan ng init at lamig sa bansa. So yung mga pagkulog at pagkidlat ay medyo aasahang mababawasan yan gaya na nangyari kahapon. Well, dito sa ating ginagamit na lightning detection system, so far wala tayong nakikita ng mga pagkulog at pagkidlat within 2 hours. Pero malayo naman yung ilang pagkidlat sa may silangan ng Visayas. Nasa baybayin man ito, so wala masyadong problema. At sa ating microwave satellite imagery o microwave Doppler imagery ay wala tayong nakikitaan na medyo mataas na accumulation sa ngayon ng mga water vapor na nakikita rito, maliban na lamang silang bahagi ng Camarines Norte. Kaya kahapon ay makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, lalo na't lumalapit ang outer rain trough nitong si Jenny. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, hazy pa rin at mostly cloudy yung umiiral dito sa amin sa Caloocan City. So naasahan mo ulit sa buong Metro Manila ang ganitong lagay ng panahon ngayong umaga. Medyo hazy pa rin tayo mga folks dahil kung sisilipin natin ang air quality ay napaka-bad, unhealthy pa rin ang ating air quality. So ibig sabihin nasa mababa pa ring altitude yung napumuo o naiipon na pollution natin. Don't worry, hindi ito mula sa bulkan. Typically, mga naipong itong mga pollution na naiipon sa mga pabrika at mga sasakyan dito sa Metro Manila. At imbis na tumataas ay medyo merong kasing nagtutulak pa rin sa kanya sa lower altitude, which is medyo merong thermal inversion pa rin na nagaganap dyan sa pagitan na yan. Kaya hindi masyado makaangat o makadissipate ng pataas masyado ang mga air pollutions natin. Nagko-concentrate tuloy siya dito sa atin, kaya nakakaranas tayo ng unhealthy na lagay ng hangin. So magmask po tayo typically mga N95 po para sa mga mahihina at sensitibong mga baga, mga folks. Then medyo nakakairita yan kapag ganyan katindi ang ating air quality index. Nasa 123 po ang ating air quality index sa kasalukuyan dito sa amin sa Caloocan. Samantala sa ating lowest temperature na natala na weather station dito sa Caloocan, guys, West Park ay nasa 26.9 degrees Celsius kaninang 5:49 AM. Kapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan na may kukonsiderang panahon na umabot sa 33.8 degrees Celsius kapon ito ng 1:17 PM. Ibig sabihin mahagyaring mataas ang ating heat index na nasa 46.6 degrees Celsius ang init pandama. So kung titingnan natin o ipagtatabi natin sa mga weather stations ipagkasa kahapon since September 29, 2023. Well, may mas nangunguna ay umaabot pa rin sa pinakamataas dito sa Rojas City, Capiz na nasa 46 degrees Celsius. So halos mga pangalawa sila sa pinakamataas na init mandama na which is sa amin naman sa Caloocan City ay nasa 46.6 degrees Celsius na init mandama. Lumalabas ay mas mainit pa rin dito sa amin sa Caloocan City na mataas ang aming heat index na nasa 46.6 degrees Celsius sa buong bansa.
Pero pagdating naman sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa maalinsangang temperatura ang Clark Air Base na ayon dito ay nasa 34.8 degrees Celsius. Lumalabas ay pangalawa lamang kami sa pinakamataas na temperatura na nasa 33.8 degrees Celsius lamang sa Caloocan City. So nangunguna ang Clark Air Base sa may Pampanga, Clark, Pampanga, na may pinakamaalinsangang temperatura na 34.8 degrees Celsius. Sa lowest temperature, stationary lamang sa Baguio City at 18 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa bansa. Sa inulan naman, ang bandang Kasiguran Aurora pa rin ang inulan na umabot sa 53 millimeters ang total rainfall dyan since past 24 hours. Pero sa amin, sa Caloocan, kahapon, wala namang inulan sa amin gaya ng aking forecast kahapon. Pero kanina, madaling araw ay inulan kami at least 1.2 mm ang total rainfall since 12 o'clock AM yan ngayong araw ng September 30. So halos mahina lamang o light rain showers lamang ito na naganap ng kaninang madaling araw. At sa ating outside humidity, mataas pa rin po ang ating humidity. Ibig sabihin medyo humid pa rin ang mararamdaman natin sa Metro Manila na kasalukuyan nga sa 77% po ang highest outside humidity dito sa amin sa Caloocan Grace Park. Bumababa ito ng 3% since last hour. At ang ating atmospheric pressure, medyo katamtaman pa rin na nasa 1,008 hectopascals. At steady ito since last hour, nangangulugan lamang na meron tayong aasahang mga localized thunderstorms pa rin, lalo na mamayang hapon sa gabi, maging sa madaling araw. So take note yan mga puksa, kahit madaling araw, makakaranas tayo ng mga pagkulog at pagkilat na may kasamang mga pag-ulan. Sa ating high tide and low tide, so far, ay may 5 hours and 52 minutes sa low tide o 4:55 PM to be exact. Sa kasalukuyan ay high tide tayo sa Manila Bay. So tuloy-tuloy lamang tayo dyan mga harvesters. Wala namang nakataas na gale warning so far. Malayo pa naman itong si Jenny, so hindi pa masyado ramdam gaano dito sa may kanluran na pagtaas ng alon sa ngayon. Sa ating almanak ay sumikat po ang haring araw ngayong umaga, 5:45 AM at tinasal lulubog ito 5:46 PM. So unti-unting gumagalaw na muli yung paglalamang ng mahabang gabi kaysa sa umaga. Dahil nadagdagan na ng 1 minuto yung oras ng paglubog ng araw. Ibig sabihin yung haba ng gabi ay unti-unti na pong nadadagdagan yan ng kada 1 minuto yan mga folks. Malalaman ninyo yan sa sunrise and sunset na kahapon ay unang nai-report ko ay 5:45 PM yung lubog ng sunset. Ngayon 5:46 na. So nadagdagan na ng 1 minuto. So per minute, kinakain na ng kinakain ng mas lamang na haba ng gabi kaysa sa umaga. Yung po yung progress ng tinatawag na unti-unting pag-transition na. Dahan-dahan yan patungo sa pinakamahabang gabi. So, siyempre, tuloy-tuloy lamang ang pag-inog ng ating mundo. Samantala, ang ating waning gibos na po at hindi na po siya totally full moon, 99% na po ito, na illuminated sa buwan na sinuwerteng kagabi ay nakuha na ng inyong lingkod pero maulap pa rin, so hindi ko na ginamitan ng teleskopyo para lang may maipost sa FB. Ay sumikat po o sisikat po mamayang hapon o dapit gabi na po ito, mga 6:27 PM sisikat ang buwan at lulubog namang nito kinabukasan na ng umaga 7:10 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo ay nasang partly cloudy ang maghapon pero may mga thunderstorms daw na inaasahan. Pero dahil dito sa forecast na sa sinasabi niyang may storms, ibig sabihin ay may nararamdaman ng outer trough ng isang tropical cyclone according dito. So medyo hindi pa ito accurate dahil medyo malayo-layo pa po ang distansya ni Tropical Storm Jenny sa Metro Manila. Pero sa prediction, probably mga tropical storm daw ang pinapakita rito. So ibig sabihin sa record nito, maaring malapit yung isang bagyo ng panahon na record yung prediction na ito. So mga localized thunderstorms lang ang nakikitang forecast natin dito at mataas ang tsansa ng pag-ulan. Asahan na po natin yan mga folks. Ganon din bukas magiging maulap ang maghapon na may mga localized thunderstorms din. Yung storms typically ay hindi pa rin natin inaasahan, mararamdaman muna yan sa Metro Manila. Hanggang bukas ng linggo, probably this coming week na po.
Chance ng pag-ulan, 76%. So, ang highest temperature expected in 2 days ay nasa 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius naman. In 2 days na po yan, ngayong araw hanggang bukas sa po ng linggo. Sa ating local weather advisory na auto-generated dito sa aking webpage mula sa Datapid ni Pag-asa, kaninang 4 o'clock AM na naitala, ay namataan nila ang sentro ni Tropical Storm Jenny sa layong 1,155 km silangan ito ng Central Luzon, which is kahapon, i-post natin yan, yung position niya sa Central Luzon, itong si Tropical Storm Jenny na ngayon. Na may maximum sustained winds sa 65 km per hour, malapit daw sa gitna at bugsong maabot ng 80 km per hour. Kumikilos ito ng medyo mabilis o bahagyang mabilis at pakanluran sa bilis na 15 km per hour. Pero dahil alas 4 ito, i-update natin ito para sa current na status ngayon ni Bagyong Jenny ngayong umaga. Diretso agad tayo sa ating weather analysis gamit ang ating near real-time satellite imagery direkta mula sa satellite ng Himawari 8. Makikita natin yung sirkulasyon at upward convection. Nakitang-kita na po sa satellite imagery. Ayan, yung pinaka-upward convection niya. Ayan, yan, ito yung surface, low level, at ito na yung upward surface level. Yan. So, para siyang tornado na magaslaw. Kung titingnan ninyo siya from top to bottom, ito yung top, ito yung bottom. So makikita ninyo yung circulation niya, swirling, para siyang tornado na parang sumasayaw, kumikembot-kembot siya habang kumikilos siya pakanluran. So kitang-kita yung detalye niya. Yung low level convection at yung upper low convection, kitang-kita na po sa satellite imagery. So kitang-kita na ang patuloy na intensification. Senyales po ito na mas lalakas pa itong si Bagyong Jenny dahil sa napakaganda nitong sirkulasyon. Inaasahan natin yan sa loob ng 24 to 48 hours. Maaari na agad siyang maging severe tropical storm. At inaasahan natin sa darating na siguro ng mga Lunes o Martes ay posible na umabot na agad ito sa typhoon category. At pakikita natin yung inflow ng nahatak na habagat o southwest monsoon nitong si Tropical Storm Jenny mula rito sa may bandang kanlurang bahagi ng Mindanao, pahigop patungo sa pinaka-direct inflow ng sentro ni Jenny ay asahan po mga moderate and hanggang violent rain showers ang unti-unting mararamdaman mula sa kanluran ng Zamboanga Peninsula, kalurang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Palawan at Mindoro. At habang umaangat ng konti o unti-unting umaangat ang pagkilos o direksyon nitong si Jenny, ay unti-unti ring tataas ang nahahatak nitong habagat na makaka-apekto unti-unti mula sa bahagi ng Visayas, Southern Luzon, pataas na po yan hanggang dyan sa bahagi ng Batangas, all the way hanggang sa makarating na nga ito sa may bandang extreme Northern Luzon, itong si Jenny, na maghahatak na masasama ang paghatak ng habagat na madadamay na ang Central Luzon at maaaring kasama na ang Metro Manila. Pero sa ngayon, na yung anlagay ng ating panahon muna mula sa extreme Northern Luzon sa may Babuyan Islands hanggang dyan sa bahagi ng Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region maging sa bahagi ng Cagayan Valley hanggang Palanan, Isabela at Kasiguran, Aurora. Unti-unti na kayo nakakaranas ng mga ilang mauulap na himpapawarin pero medyo maalinsangan at humid pa rin ang mararanasan natin. Medyo klaro pa rin ang himpapawid natin dyan sa extreme Northern Luzon. Hindi pa masyado accumulated yung monsoon trap ni Jenny sa areas na yan. So medyo maalinsangan muna ang mararamdaman natin. Pero pagsapit ng mga bandang hapon ay expected ulit ng mga forecasted and isolated rain showers na may pagkulog at pagkilat. Maging sa may kanluran ng Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur na po yan. Pababa na po yan ng Benguet, kasama ang Baguio City, Pangasinan, all the way hanggang Zambales. Bukod sa medyo maalisangan muna at humid ang mararamdaman nating panahon dyan hanggang sa bahagi ng Central ng Tugigaraw, pababa ng Central Luzon. Medyo humid muna mararamdaman natin yan at sa ngayon ay nitong maghapon ay medyo hindi muna ninyo mararamdaman ang outer trap ni Jenny. Medyo maninipis pa lamang yung outer trap na nagpapang-abot dyan, di gaya sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at west portions ng Mindanao. Dahil yung low quadrant o yung mas malakas na portion ng inflow quadrant mula kay Jenny ay mas malakas po sa katimugang parte niya, kaya yung katimugang parte ang mas malakas na nahahatak sa ating habagat. Hindi kagaya dito sa may bandang upper portion or bandang second quadrant ng bagyo. Kung titingnan ninyo yung crossword nito
ng sirkulasyon ni Jenny ay makikita ninyo mas malakas ang bahagi nito ng third quadrant o southern third quadrant position ni Jenny. Kaya yung inflow niya sa baba mas malakas. Hindi masyadong mas malakas dito sa bahagi ng upper position niya, dito sa may bandang Luzon. Mas mataas po ang inflow sa bandang Visayas at Mindanao. Ganun po ang nangyayari. Kaya ngayon sa buong bahagi ng Northern Luzon, medyo humid muna at mga pagkulog at pagkidlat ang medyo iiral na mga forecast, lalo na sa hapon o gabi. Kung sisilipin natin ng malapitan gamit ang ating Himawari 8, makikita ninyo halos hindi pa ganun kasignificant ang makakapal na kaulapan. Pero yung mga ilang manipisan niyan ay magdudulot pa rin yan ng mga ilang kalat-kalat na pagulan na may pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon o sa gabi, maging ng madaling araw. Especially dyan sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, mula dyan sa bahagi ng Palanan Isabela, pababa na po yan ng Quezon Province dyan sa may bandang Aurora hanggang Polillo area. All the way, dire-diretso na yan, kasama na ang bandang Camarines Norte. So mula sa Central Luzon hanggang Pampanga, Angeles, Pampanga, Mapabulacan areas man yan, ay medyo katamtaman muna ang lagay ng panahon pero medyo humid at alinsangan muna ang umaga natin. Kabilang na ang Metro Manila at bandang Calabarzon, dyan sa may bandang Batangas, Laguna area ngayong umaga. Pero mauulit muli pagdating ng hapon ay makakaranas kayo ng mga ilang kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Pero inuulit ko, hindi na to singlala ng mga nakarang araw na mga nagwa-violent ang mga thunderstorms. Medyo mababawasan yan unti-unti dahil nga po sa lumalamig na po ang temperatura sa may silangang Pasipiko dahil epekto nga po nitong paglapit ni Jenny dito sa may silangang bahagi ng bansa. Kaya medyo mas lumalamig po ang temperatura na nababawasan ang potensyal ng mga accumulation ng mga violent thunderstorms. So mula sa bahagi ng Micro region, well, unti-unti na po kayo makakaranas dyan ng mga pag-ulan, kalat-kalat po at ilang some light to moderate and some heavy rain showers. Lalo na mula dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, syempre damay na po ang Naga, Iriga, Tabaco City, lalo na sa Caramuan at Catanduanes Island. Dahil yung outer trough na po ni Tropical Storm Jenny ay umaabot na po dyan sa Bicol region. Pababa na po yan kasama ang Legazpi City at Sorsogon. Paghandaan po at ingat na lamang po sa bilang bugsuan ng mga pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin. So unti-unti yung karagatan dyan, medyo unti-unti tumataas na po ang gale forces natin o gale warning natin dyan at inaasang itataas ang mga alon o warning ng pag-alon. So take note na lang yan, makipag-coordinate na lamang kayo sa ating NDRRMC at sa mga Coast Guard, sa mga mangingisda natin dahil marami pong mangingisda dyan sa bahagi ng Bicol region, bandang Catanduanes at Sorsogon area. Ingat na lamang po mga folks sa mga biglang bugsuan na po ng pag-ulan dahil nga po sa outer trough ni Jenny. Samantala sa Mimaropa, mula Mindoro hanggang bahagi ka po ng Coron, lalo na sa kaduluduluhan ng Balabac, at Baltarasa at Brooks Point, ay mga ilang moderate and heavy rain showers po ang nararanasan dyan sa may Baltarasa at Brooks Point. Kung lalapitan natin ng konti, ay damay ang bandang Rizal, dyan sa may bandang Mantaling Gagan, Brooks Point nga at Batarasa, ay ingat po sa mga inaasahan nating mga pagbaha. Ay expected po yan sa area na yan. So mag-iingat mga folks. And the rest, hanggang Puerto Princesa, medyo makakapal na kaulapan muna at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulong iiral dyan hanggang Coron, Palawan at El Nido. So medyo paghandaan na lamang po dahil yung dahahatak na inflow ng monsoon trough mula kay Jenny ay expected na po yan na mararamdaman ng taga Mimaropa area. So, yung mga possible na bigla ang buhos ng ulan, ay ingat na lamang po mga folks. Hanggang sa susunod na araw na yan, this coming weekdays, ay unti-unting mararamdaman yan ng mga taga Palawan at Mindoro area. At mula sa bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang Marinduque, Romblon, mga isla ng Burias Island, Sibuyan Island hanggang Masbate ay asahan na po ninyo mga kalat-kalat na pag-ulan po yan epekto ng monsoon trough ni Jenny na nahahatak nito ang ating southwest monsoon. Inuulit natin, ano ba ang sakop ng southwest monsoon na mahahatak mula kay Tropical Storm Jenny ay napakamalawak po. Mula Southern Luzon po yan hanggang Mindanao po ang portion yan. Malawak kasi yung inflow circulation na nahahatak ng southwest monsoon natin. Kaya malawak din ang nahahatak nito. So in the entire ng Visayas, mula Silangan at Kanluran bahagi ng Visayas, hindi na natin isa-isahin yan, ay makakaranas po kayo ng mga randomized na mga pag-ulan dahil halos buong Visayas ay nasasakop po ng monsoon trough nito mula sa nahahatak na southwest monsoon
Patungo kay Jenny ay makakaranas kayo ng mga kalat na pag-ulan mula dyan sa bahagi ng Rojas City sa Panay Island hanggang Iloilo. Siyempre, most of west portions ng Visayas, damay po yan. Kasama na ang bahagi ng Bacolod, Negros Region, pababa na po yan ng Dumaguete at Siquijor. Sa Central Visayas, damay ang buong Cebu City na medyo katamtaman muna pero may pasulpot-sulpot na mostly cloudy ang iiral hanggang sa Bohol at Tagbilaran ha. So take note dyan, paghandaan at magdala ng pananggalang pa rin sa ulan kahit na medyo katamtaman muna ang nararanasan ninyo ngayong umaga dyan. Anytime maghapon, biglang susulpot ang buhos ng ulan hanggang dyan sa bahagi ng Leyte, lalo na sa may Biliran Island ha, sa hilagang parte ng Leyte, medyo makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate at some heavy rain showers. Kasama na ang Daram Islands, so puro mga isla ang mas inuulan dito at kasama na ang buong Tacloban City, pababa ng Aguera at Abuyog. At di sa may katibugan naman ng Leyte, mula dyan sa may San Ricardo, Liloan hanggang dyan sa may bandang Hinunungan, Matalom at Maasin City ay medyo sa ngayon umaga ay medyo katamtaman muna. Pero expected po ang magiging maulan yan maghapon mga folks ha. Pasulpot-sulpot muna yan dahil hindi masyado totally accumulated pa yung nahahatak na southwest monsoon o ng ating habagat. Pero expected ang biglang buhos na ulan yan ha na may mga kasamang pagkulog at pagkilat. So take note yan mga folks. At sa uli ang eastern portions ng Visayas, dyan sa may Samar region ay makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat, probably mga moderate and heavy rain showers. Lalo na sa kalurang bahagi ng Samar, mula Lawang, pababa na po yan ng Gamay, Ateche, San Policarpio, Dolores, all the way hanggang Borongan City, Eastern Samar. Ingat po sa mga posibleng bang pagbaha at huwag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. Lalo na, especially sa may bandang Allen, Catarman, Northern Samar region mga folks. Hindi masyado sa bahagi nito ng Guian Eastern Samar at hanggang dyan sa may bandang General MacArthur. Pero mga scattered rain showers po ang iiral sa inyo dyan at may mga makakaranas kayo ng unti-unting pagbugso na ng hangin, epekto ng nahatak na habagat dyan sa buong Visayas area. Siyempre, sa Mindanao, hindi rin ligtas sa epekto ng southwest monsoon na nahahatak nitong Subtropical Storm Jenny mula sa Surigao del Norte at buong bahagi ng Northern Mindanao. Makakaranas po kayo ng mga kalat at pag-ulan dyan. Typically, mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa may bandang Surigao del Norte at isla ng Dinagat at Siargao Island. Pero mula dyan sa may Butuan at Agusan del Norte, pababa na po yan ng Agusan del Sur, medyo maulap ang hipapowerin natin dyan. Typically, mga ilang light to moderate showers ang medyo iiral sa inyo ng mas madalas muna dyan. Pero bugsuan po ang mga biglang heavy rain showers sa paghandaan mga folks, lalo na sa buong Eastern Mindanao. Mas mataas po ang accumulation dyan ng water vapor dahil kung titingnan natin yung surface water vapor map para mas klaro tayo, ay makikita natin sa water vapor mas mataas ang accumulated na malagpas ng 30 mm ang halos buong silangang bahagi ng Mindanao. So malinaw yan mga folks, huwag natin babaliwalain kung medyo katamtaman mo nang mararanasan ninyo dyan at mataas na heat index. Dahil anytime biglang bubuhos yan once na nagkaroon ng condensation at hindi nakayanin ang highest humidity. So, instead na ipaghandaan na lamang ang mga pag-ulan, lalo na mamayang hapon maging sa gabi. And the rest ng Zamboanga Peninsula, dyan sa may bandang Zamboanga del Norte sa may Baliguyan, hanggang Siraway at Siocon, ay makakaranas kayo na may ilang moderate and some heavy rain showers. Ingat na lamang sa mga biglaang pagbaha mga folks. And the rest ng Zamboanga del Norte hanggang Dapitan at Oroqueta City, mga pusrikaw din pong iiral at mga scattered rain showers ang iiral, magi sa mga isla ng Basilan at Ulusulu. And the rest ng Sorsogon area ay makakaranas po kayo ng mga maulap na himpapawirin. So mga kalat-kalat din na pag-ulan. Although medyo mataas pong heat index sa inyo dyan kasama na ang bahagi ng Davao City at dyan sa may bandang Tago, medyo mataas ang heat index natin dyan. Medyo naghahalo po kasi ang init na temperatura din sa may katimugang bahagi ng Mindanao, dyan sa kaduluduluhan ng General Santos City. Medyo drier air po kasi area na yan, dyan sa may bandang Sulawesi, Indonesia at North Maluku. Medyo mataas po ang temperatura sa areas na yan. So yung pagitan na yan, medyo nagkakaroon ng surface interruption ng mainit at malamig. Kaya yung pamumuo ng pagitan ng frontal system natin dyan sa bahagi ng Southern Mindanao, magdudulot po yan ng medyo mainit, mataas na heat index. Pero asahan ang mga localized thunderstorms, lalo na sa buong southern part ng Mindanao. So makakaranas pa rin kayo ng mga isolated cases of rain showers na may mga localized thunderstorms
Hanggang dyan sa may sentro nito, sa may bandang Malaybalay, Valencia, sa bahagi ng Bukidnon. So malinaw yan mga folks. Diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. And so far, as of 11:45 a.m., itong si tropical depression o tropical storm sa atin, sa Pilipinas, na si international name, tinawag na Koinu, itong si tropical storm Jenny. Ang kanyang central air pressure na ngayon, as of 11:45 a.m., nasa 999 hectopascal. So, nagkakaroon siya ng rapid intensification sa loob ng 24-hour period. At ang kanyang 1-minute average wind speed na po niya ay nasa 56 km per hour at bugsong umaabot na ng 69 km per hour. Malaki na ang senyalis nito na maaaring umabot na agad ito sa severe tropical storm. Pero yung 10-minute average wind speed natin, kung pagbabasehan, ay nasa 41 km per hour ito at bugsong umabot ng 51 km per hour na nasa category pa rin ng tropical depression. Pero dahil nauuna kasi sa atin sa Asia ay na nagkakaroon ng affiliated na nasusunod ang 1-minute average wind speed, which is tropical storm na sa atin sa category sa Pilipinas. So kung titingnan natin sa ating satellite map imagery, yung real-time movement nitong si Jenny, makikitang according sa mga forecast mula sa aking tropical cyclone track primary, ay kikilos ito bandang pa north-westward muna sa loob ng 24 to 48 hour period. Then bigla itong kakabig pa west, northwestward. At dito sa pagitan nito ng between Monday or Tuesday, ay aabot na ito ng severe tropical storm. At yun nga, naasahan natin na posible pa itong umabot ng typhoon category. Posible may bandang Monday na po ito, kung hindi na mahanapon ng gabi, or posibleng bandang madaling araw na po ng Martes. So depende na po yan. Medyo critical pa kung by Monday na ng umaga magiging typhoon category agad siya or severe tropical storm pa rin. So makikita natin na mabilis yung pag-intensify niya dahil nga po sa sitwasyon niya ngayong kasalukuyan. Kung pagbabasahin naman natin yung kanyang tropical cyclone track converted na po sa oras natin sa Pilipinas, ay makikita natin na by Sunday ng 10 p.m. ay bahagya na itong kikilos pa west, northwestward hanggang Monday na ng madaling araw. Dito, crucial siya na posibleng itawag o itaas na ni pag-asa bilang severe tropical storm. So kahit hindi ko natingnan yung pinaka-analysis si pag-asa, nakikita naman natin sa sitwasyon dito ay may tsansa na itaas agad to bilang severe tropical storm. At pagdating ng Monday ng gabi at posibleng by 10 o'clock AM na ng Martes or before ay maging typhoon category na ito. So pagitan nito, pagitan ng Sunday ng hapon hanggang Monday ng hapon ay dito nagkukusyal na maglalaro sa severe tropical storm to typhoon category na kaagad na itataas. So, posibleng mas maaga o ng umaga ng Monday ay maaaring itawag na agad ito bilang typhoon category, kung hindi man sa hapon o gabi. Kung hindi man ay baka madaling araw na ng Martes ay itawag na ito as typhoon category. Well, magdedepende pa rin yan sa significant na intensification nitong si tropical storm Jenny sa kasalukuyan. So, malinaw yan mga folks. Baka may magtanong, kailan ba aabot sa typhoon category? Well, gaya na aking inulit, posible nga po o magdedepende sa critical condition yan sa Lunes o bandang Martes. Pagitan yan ay maaaring umabot na siya sa typhoon category. Sa ngayon nakikita natin by Sunday, typically mga bandang hapon o gabi na ito ay aabot sa severe tropical storm throughout Monday. So by between Monday to Tuesday, ay dyan magkukrusyal o magdedepende kung itataas na ito as typhoon category. Magdedepende kasi yan sa intensification ni Jenny sa mga susunod na 48-hour period hanggang pagdating nga po ng Lunes o Martes ng unang linggo ng October. So pagitan niya ng October 2 o to October 3, 2023 yan mga folks. Ngayon, saan ba tutumbok? Marami kasing nagtatanong dito at mayroon pang mga nagmamarunong na wala raw bagyo na mabubuo ngayong September. At may nagsasabi pa na walang tatamang bagyo sa buong taon ng 2023. Huwag po kayo maniniwala sa ganun ha.
Ngayon, sa mga nagtatanong, saan ba tutumbok ito? Well, sa ngayon, pinapakita ng mga forecast tracks na maaaring kung bandang Southern Taiwan or bandang Basco Batanes ang posibleng tumbukin nitong si Jenny. So, sa mga taga Batanes, sa Itbayat Batanes ay mag-ready na lamang po, lalo na sa mga taga Basco Batanes. Dahil may posibilidad ba itong dumaos-dos? Depende na lamang po, gaya ng aking analysis ng isang araw. Pwede pa kasi siyang dumaos-dos, depende sa high pressure area dito sa itaas. Meron kasi tayong high pressure area dito sa bandang mainland China. May high pressure area kasi dyan. Then, the same time, meron ding high pressure area sa may silangan ng Japan. So, yung high pressure systems na yan ay magbabari po o magdidepende yan sa strength ng dalawang ito. Ngayon, kung mas lumakas yung strength ng high pressure area sa may silangan ng ng Japan rather, ay lalo itong padadaos-dusin yung kilos nitong si Jenny. So kapag nangyari po yan, ay maaaring mas dumaos-dos o mas bumaba yung magiging track niya. Na maaaring o may posibilidad na mas bumaba ito at tumama sa bahagi ng Cagayan sa extreme northern Luzon. Sa ngayon ay hindi pa, bandang Basco Batanes pa lamang ang nakikitaan na tutumbukin ito hanggang this coming Wednesday o Thursday ng unang linggo na October. So take note yan mga folks ha. Hindi pa significant na final ang magiging track na yan. Maaari pa yan magbago. Dahil kung titingnan uli natin yung cone of uncertainty ay napakalawak po ng kanyang cone of uncertainty na umaabot pa sa bahagi nito ng Kalayan, Cagayan. So take note yan. Wag nating pagbabasehan lamang itong direct track na ito na dito lamang sa may Basco Batanes. Lagi nating titingnan yung lawak ng cone of uncertainty o cone of probability niya na ganyan po kalawak na umaabot pa ng Kalayan, Cagayan area. So posibleng bumaba yan or posibleng mas tumaas na tutumbok na naman sa may bandang Kaohsiung sa Taiwan. So yan po ang maliwanag dyan mga folks ha. Ngayon sa ating combination track, so makikita natin ay ganun din ang pinapakita. At kung lalapitan natin, bandang Itbayat Batanes po ito tutumbok, mga bandang Miyerkules at Huwebes po ito this coming week. So sa ngayon, wala pa tayong nakikitaan na anumang senaryo. Pero kung titingnan natin sa ating automated tropical cyclone ensemble forecast system, ay makikitang dito pa rin siya sa may bandang Basco Batanes o Itbayat Basco o Itbayat sa extreme northern Luzon o Basco Batanes ay maaaring tumumbok itong si Jenny. So sa mga kababayan natin dyan sa Basco Batanes at Itbayat ay paghandaan po. Kung sakaling hindi na magbago po ang direksyon niya ha, inuulit ko, kung hindi na magbabago ang direksyon niya, natutumbukin ang bahagi ng Basco at Itbayat sa Batanes, ay maging handa na po tayo mga folks. Ngayon, kung magbago man yan, ay medyo maging wari na rin ang bahagi na ito ng Babuyan Islands at ng Kalayan, Cagayan. Maging ready na rin po tayo kung sakaling biglang magbago ang forecast track niyan na posibleng dumaos-dos pa yan. Depende nga po sa high pressure systems natin. Sa ngayon, ang pagbabasehan muna na nga natin itong forecast track nito, natutumbukin nga po ang bahagi ng Basco Batanes sa ngayon. So, kung hindi magbabago yan, ay paghandaan na lamang mga folks. Then marami pang pagkakataon within 24 to 48 hour period ay maaari pang magbago ang mga forecast track na ipinapakita ng ating Global Ensemble Forecast System. So may nagtanong sa akin, ano ba yung pinapakita sa may show? Kasi medyo nalilito sila. Well, ito pong pagbasihan ninyo. Yung naka-present yan, ito, ibig sabihin naka-GEFS siya. Ibig sabihin multi-weather agencies po ang ipinapakita dyan. Ngayon, kung gusto nyo makita lamang ang portion ng ECMWF na track, yan, i-click mo lang o select ninyo, then i-click nyo lang yung show button. Yan ay papakita lamang yung average mean ng track gamit mula sa ECMWF. So ito yung average mean track ng ECMWF. So medyo magulo pa. Very insignificant at very erratic pa ang pinapakita ng ECMWF. Ayan medyo very erratic pa. May portion na biglang tatama pa ito ng Kalayan, Cagayan ayan So kung pagbabasa naman natin ang GFS, typically hindi pa agad nag-update itong si GFS Mas aggressive itong si ECMWF kung titingnan natin.
So para sa mas maintindihan, ito po yung titingnan ninyo kung ano yung represent nung forecast track dito. Hindi dito kasi selection button yan eh. Ano? So maintindihan natin mga folks, ito po yung pinaka-presentation yan. So yung ito ay GFS mean which is wala pa silang update. Pero kay ECMWF, meron po. Ngayon nga lang, medyo erratic pa siya. Very erratic at medyo malawak pa. Very broad pa yung forecast track niya, yung kanyang uncertainty. Pinapakita nga po dito na pwede pa siyang mas bumaba or pwede pa siyang tumumbok dyan sa may bandang Kalayan, Cagayan. Ayan, oh. May portion naman na magta-Taiwan. So, very erratic pa mga folks. Yung pinapakita ng ECMWF. Pero pagka multi-ensemble o GFS, Global Ensemble Forecast, mga multi-ensemble forecast na yan mula sa ECMWF, GFS, UKNO, Canada, all the way, maging ng Japan Meteorological Agency, magkakasama na po sila dyan. So, kung titingnan natin yung initial mean track, mas favorable yung forecast ng GFS dito. Ng ECMWF rather. Yan, yung kulay blue kasi niyan kay ECMWF yan eh. Yung red ay GFS. So yan, maintindihan nyo ng mga folks. So makikita natin yung blue line which is galing kay ECMWF ay tutumbukin kay Itbayat, sa area ng Itbayat at Basco, Batanes. Wala pang output si GFS eh. Maya-mayang konti pa mag-a-update yan. So yun po yung malinaw dyan mga folks. Sa ngayon ay nandyan pa lamang yung forecast track na maaari pang magbago yan anytime. So malinaw yan ha mga folks. Huwag natin i-finalize muna na sasabihin na hindi na yan magbabago ang kanyang kilos nitong si Bagyong Jenny. Samantala, ayon sa aking West Pacific Basin na ating ginagamit sa aking webpage, may makikita nga tayo na isang low pressure area dito which is taas na nga po as 95W. Highly significant na po siya at nasa 50% yung kanyang probability. Kaya naitaas na siya at invest 95W. Sa ngayon, bahagya pa siyang kumikilos pa kanluran. So medyo hindi pa natin siya masyado makukonclude kung tuloy-tuloy itong kikilos pa kanluran ha mga folks. Dahil mahigit 4,000 kilometers pa ang layo niyan sa bansa o halos magmi-mid Pacific. Even sa kanyang tropical cyclone forecast prediction monitoring, ay nasa at least 40% yung highest anomaly niya sa ngayon. Sa loob ng 48-hour period, bahagya itong nababawasan. So, hindi pa muna natin siya makukonclude kung ito'y lalapit ng bansa. Sa ngayon, maliit pa ang chance nito na lumapit ng ating PAR o ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Pero patuloy natin siyang babantayin sa loob ng 55-hour period. Mag-update tayo niyan sa mga susunod na mga araw sa magiging progress nitong C95W. At kung titingnan nga natin sa ating global spectrum model, may potentially itong C95W, kikilos nga ito pa west-northwestward at may potential nga itong lalapit dito sa bahagi nga ng Eastern Mindanao o ng Eastern Visayas. Ang timetable forecast track niyan ay mga bandang October 3 to October 5, 2023. So, between October 3 to October 5, yung forecast track nitong si 95W na posibleng kikilos ito pa west-northwestward. Yan, dalawang possible scenario. Maaring kumilos siya pa kanluran sa may silangang bahagi ng Visayas o ng Mindanao. Well, obserbahan nga po natin yan dahil very insignificant pa siya sa ngayon. At ayon naman dito sa ikinikilos ni Bagyong Jenny, ay pinapakitang tutumbukin nga nito ang Basco, Batanes. Ayan o. See? Pero may senaryo na pinapakitang lalapit pa ito ng bandang Taiwan. So medyo crucial pa yung magiging forecast nito ng ating global spectral model. Base naman sa mean sea level pressure ay pinapakitang aabot ito ng typhoon category. Ayun, mas bumababa ng 952 hectopascals yung pinaka-lowest atmospheric pressure niya. So dahil dyan, ay pinapakita dito na may forecast nga naaabot ito ng typhoon category. So, tingnan na lamang natin sa mga susunod na oras o araw mula ngayong araw kung aabot nga yan. Dahil nakikita nga natin sa may iba't ibang mga weather agencies nga na may chance nga na umabot ng typhoon category. At pinakita natin ito kanina lamang sa ating tropical cyclone ensemble monitoring. So wala pang ipinapakita na significant na lalapit ito sa may bandang landmass ng extreme northern Luzon.
Pero wag tayong pagkasisiguro muna mga folks. Well, epekto ba na pagtaas ng alon? Yes, unti-unti na tumataas ang pag-alon. Pero sa ngayon ay medyo hindi pa umaabot yung mataas na gale warning at mataas na alon sa may silangang bahagi ng bansa. Samantalahin na natin ngayong araw dahil inaasahan natin bukas ay malabo na tayong makapangisda muna dyan, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Pero ngayong araw, medyo kaya pa nating mangisda dyan sa silangang bahagi ng bansa, sa anumang bahagi ng bansa. Pwede pa tayong lumayag dyan. Dahil medyo hindi pa tumataas sa 1.25 meters yung karagatan dyan sa bahagi ng silangan ng bansa. Medyo malayo-layo pa. Pero bukas, medyo bawal na tayong lumayag. So, samantalahin na natin ang pagkakataon ngayong araw. At kung pagbabasa naman natin ang computer models na ating ginagamit mula kay GPS, ay may dalawang tropical wave tayong nabubuo. Kasama na itong si 95W. Ayan o. Bahagyang kumikilos pa kanluran pero pa northwestward muna ang nakikitang forecast nito. Typically, si 95W ito. Gaya ng aking analysis kahapon na inaasahang tataas yan as in best. Pero dahil napakalayo pa, uobserbahan pa rin natin. Magdedepende yan sa high pressure systems sa may silangang bahagi ng Japan. Kung ito ay tuluyang ikakabig itong si 95W pa kanluran. So mag-update tayo niyan mga folks. At kay CMWF, ganun din, yung pinapakita ng track ni Bagyong Jenny o Tropical Storm Jenny na posibleng maging typhoon category sa mga susunod na araw, ay pinapakitang tutumbukin nito ang Basco Batanes. So wala rin pinapakita muna ito ay lalapit sa landmass ng extreme northern Luzon, maging kay Nabjem. Pero kay Nabjem, medyo erratic na o medyo erratic na yung pinapakita niya rito. Kasi ito ay pinapakita tutumbok ng Okinawa Islands eh. Ayan o. At mas malakas Ayan typhoon category na siya rito. Ayan Nag-severe tropical storm agad siya dito. So, medyo tama yung magiging prediction na baka sa loob ng 24 to 48 hours ay magiging severe tropical storm na agad siya. Hindi naman natin makikakaila yan dahil nakikita naman natin sa ating mean sea level pressure na umabot nga siya agad ng severe tropical storm. Ayan So, probably mga bukas or tingnan natin ngayong maghapon. Pero expectedly bukas magiging severe tropical storm yan So titingnan natin. Pero malinaw, between dyan aabot na severe tropical storm to typhoon category by next week. Mga bandang Monday nga ito or Tuesday. Sa inula naman ng bahagi ng Mimaropa ay makakaras daw ng pagtaas ng general flood warning according sa data ng Pag-asa. So take note yan mga folks. Ingat na lamang po sa posibleng pagbaha. Sa silangan naman ng bansa, kabilang na mula dyan sa may bandang Irigal, Legazpi City hanggang Sorsogon. Pati ang Catanduanes po ay nakataas po na posibleng babahain. Maging dyan sa may bandang Masbate ay nakataas din ang posibleng bahain. Hanggang sa buong areas ng Samar at Leyte, nakataas din po sa red general flood warning na babahain. Sa may kanluran, medyo nakamoderate ang bahagi ng Panay Island at Negros Region. Sa may Negros Oriental, so kasama ang Bacolod City po dyan At sa may west portion sa Mindanao ay nakamoderate ang buong Zamboanga Peninsula. So ingat na lamang sa posibleng babahain kung sakali lumakas na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. At narito naman natin dito ay weather forecast para sa huling araw ng September 30, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng September 30, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang natin sa aking website na www.pimoweather.com para sa may pang detalye na gusto ninyong malaman na hindi natin na-report ngayong araw at makikita yan sa aking Pimo Weather website. Sa dashboard pa lang, makukuha na ninyo ang pinakakompletong detalye at mga data feeds direkta mula sa aking weather station, maging sa mga real-time na tropical cyclone tracks at mga ilang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.